Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga luhang pumapatak sa loob, at mga sigaw na kinikinkin sa dilim. Ngunit, paano kung ang pinakamatinding katahimikan ay hindi pala hudyat ang pagsuko? Paano kung ito pala ang simula, ang pinakamalakas na sigaw para sa katarungan? Ang malamig na tubig. Iyan ang unang naramdaman ni Lunas. Ang lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakit sa kanyang mga binti, hanggang sa yakapin ang buo niyang katawan na tila isang pamilyaran na kalaban. Pagkatapos, ang bigat. Isang kamay na bakal ang nakadiin sa likod ng kanyang ulo. Walang awang itinutulak siya pababa sa puso ng swimming pool ng kanilang mansyon. Sinubukan niyang pumalag. Iginagalaw niya ang kanyang mga braso at binti, ngunit parang mga laruang basahan lamang ang mga ito laban sa bigat at lakas ng kanyang asawa, si Lazaro. Ang mga bula ng hangin na kumakawala sa kanyang bibig ay parang mga huling salitang hindi niya masabi, mga huling dasal na nalunod sa klorinadong tubig. Sa itaas, nagpapatuloy ang kasayahan. Ang maririnig na malakas na tawanan at ang tugtog ng isang mamahaling banda ay umaabot sa kanya sa ilalim, ngunit ang mga tunog ay basag at malayo, isang malupit na saliw sa kanyang napipindong kamatayan. Ang makukulay na ilaw mula sa mga parol sa hardin ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig, lumilikha ng isang magulo, ngunit magandang tanawin ang huling larawang masisilayan ng kanyang mga mata. Habang nauubos ang hangin sa kanyang baga at nagsisimulang manlabo ang kanyang paningin, isang alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa panahong pang mga kamay ni Lazaro ay hindi pa bakal na pumapatay, kundi kanlumang nagbibigay buhay. Nasa isang dalampasigan sila noon, magkahawak, kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hinaplos ni Lazaro ang kanyang pisngi at sinabing ni, "Ikaw ang hininga ko, Lunas. Sa araw na mawala ka, para na rin akong namatay." Ang alaala ay kasing init ng araw na yon, ngunit ngayon ay isa na lamang itong malamig na patalin na lalong sumasaksak sa kanyang puso. Ang lalaking nangakong hininga niya ay siya na ngayong pumapatay sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang isipan. Isinuko na niya ang laban. Itinigil niya ang pagpalag. Inayaan niyang yakapin siya ng dilin at ng malamig na tubig. Ngunit bigla, ang bigat sa kanyang ulo ay nawala. Isang pares ng ibang kamay, mas maliliit, mas payat, ngunit puno ng desperadong lakas, ang humila sa kanya paahon. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan, at pagkatapos, hangin. Masakit, magaspang na hangin ang pumasok sa kanyang mga baga, kasabay ng ubo niya ng tubig na halos ikamatay niya. Nanginginig at nanghihina, idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang malabong mukha ang nakita niya, ang mukha ng kanilang kasambahay na si Yaya Malaya, basa at tigmak sa luha ang mga mata. "Diyos ko! Lunas, anak," bulong nito. Ang boses ay basag sa iyak at takot. Wala nang maalala si Lunas pagkatapos noon. Ang mga sumunod na sandali ay pirasang imahe at pakiramdam na lamang ang pagkalagkad sa kanya palayo sa pool city, ang magaspang na tila ng isang kumot na ibinalot sa kanya, at ang pagpasok sa loob ng isang luma at umuugong na sasakyan. Naamoy niya ang kalawang at luma, malayo sa amoy ng katat ng mga magagarang sasakyan ni Lazaro. Ang huli niyang narinig bago siya tuluyang nawala ng malay ay ang naninginig na tinig ni Yaya Malaya na nagdasal habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan
palayo sa mansyon, palayo sa impyerno. Pagmulat niya ng mata, puting kisame na gawa sa kahoy ang bumungad sa kanya. Isang kisaming may mga mansa ng panahon at mga bitak na hindi niya kilala. Pumangon siya at naramdaman ang pananakit ng kanyang lalamunan at dibdib. Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa isang maliit at simpleng silid siya. Ang kama ay yari sa kawayan, ang bintana ay gawa sa kapis. Sa labas, naririnig niya ang lagaslas ng mga alon at ang uni ng mga ibon. Nasaan ako? Patay na ba ako? Ito ba ang langit o isang panibagong uri ng impyerno? Gumalaw ang pinto at pumasok si Yaya Malaya. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit sa likod nito ay may isang bagong tigas, isang determinasyong hindi pa nakikita ni Lunas dati. Yaya. Halos pabulong na sabi ni Lunas. Ang kanyang boses ay paus at mahina. Umupo si Yaya, Malaya sa gilid ng kama. Hindi siyang mumiti. Sa halip, tinitigan niya si Lunas ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Patay ka na, Lunas. Mahinahon. Ngunit mariing sabi niya. Para sa kanya, para sa lahat, patay ka na. Nalunod ka sa sarili mong pagpapakamatay. Napuno ng pagkalito ang isip ni Lunas. Anong ibig sabihin ng matanda? Inilapag ni Yaya Malaya ang mangkok at hinawakan ang kamay ni Lunas. Ang mga kamay nito'y nanginginig pa rin, ngunit ang hawak ay mahigpit. Ito na ang pagkakataon mong mabuhay muli. Ang Valle Esmeralda ay hindi isang ordinaryong subdivision. Ito ay isang santuwaryo para sa mga taong ang apelido ay katumbas ng kapangyarihan. Dito, ang mga pader ay natataas, hindi para ilayo ang panganib, kundi para itago ang mga sikreto. At sa pinakamalaki at pinakamaranyang bahay, sa tuktok ng pinakamataas na burol, nakatira si Diwa Monteverde, o mas kilala ng publiko bilang Mrs. Diwa Silang, ang napakagandang asawa ng henyo. Sa negosyo, si Armando Silang, ang CEO ng Monteverde Industries. Ang kanilang hapunan, tulad ng dati, ay isang perpektong dula. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing mahirap bigkasin ang pangalan. Ang mga kubyeltos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aranya, at ang alak ay nagkakahalaga ng higit pa sa buwan ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa. The board was ecstatic, of course. Pagmamayabang ni Armando habang hinihiwa ang kanyang stiff. Worry. Tos dagde with the Japanese investors this afternoon. Another billion for the company. Another. Father. In my cup. Mumiti si Diwa, isang ngiting pinraktis niya ng libong beses, sa harap ng salamin. Ito ang ngiti ng isang mapagmahal na asawa. Ang ngiti ng isang reyna sa kanyang hari. God's wonderful news, mahal. You never feel to, amas me. Tumawa si Armando. Isang tawang may halong kayabangan. It's all about strategy, Diwa. Seeing modis before, anyone else does. It's pagek. Itinaas niya ang kanyang kopitan ng alak. To me, itinaas din ni Diwa ang sa kanya. To you, ulit niya. Ang boses ay matanis, ngunit ang mga mata ay malamig. Sa isip niya, idinugtong niya, at sa pagbagsak mo, pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Armando na may kailangan siyang tapusing mga tawag sa kanyang opisina. Ito ang sandaling hinihintay ni Diwa. Maglalang siyang tumango, at nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng opisina ni Armando, tahimik siyang naglakad patungo sa kabilang dulo ng mansyon
ang malawak na aklatan. Para sa mga bisita, ang aklatan ay isang testamento sa yaman at kultura ng mga Montevideo. Ngunit, para kay Diwa, ito ang kanyang common center. Lumapit siya sa isang estanding puno ng mga antigong libro. Hinila ang isang partikular na aklat, isang kopya ng Florante at Laura, at isang bahagi ng pader ang bumukas na naglantad sa isang high-tech na computer sa natago sa lahat. Umupo siya at inilagay ang kanyang hinlalaki sa scanner. Sa isang iglap, ang mga monitor ay nagliwanag, hindi sa mga shopping website o social media, kundi sa isang komplikadong network ng mga numero, bank account, at mga flame card ng transaction. Ito ang tunay na diwa. Hindi ang asawang palamuti, kundi ang babaeng may utak na kayang magpatakbo ng isang imperyo. Isang imperyong unting ninanakaw ng sarili niyang asawa. Ilang linggo na niyang binabantayan ang isang partikular na daloy ng pera. Milyong piso ang inilalabas mula sa isang subsidiary ng Monterrey Industries at ipinapasa sa iba't ibang account bago tuluyang mapunta sa isang show corporation na may hinalang pangalan, Makunawa Holdings. Walang record, walang lehitimong negosyo. Isa itong multo sa sistema ng pananalapi. Ngayong gabi, may bago siyang nakita. Isang malaking halaga ang inilipat kahapon lamang na may kasamang tala, final disbursement. Lazaro Makunawa. Ito ang pangalan ng iisang stockholder ng korporasyong multo. Sa wakas, isang pangalan. Habang tinitipan niya ang pangalan sa isang search engine, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng aklatan. Mahal. Ang boses ni Armando. Nanigas ang mga daliri ni Diwa sa keyboard. Sa isang kisap, pinindot niya ang isang hotkey. Ang mga screen na puno ng data ay agad na nagbago at naging homepage ng isang sikat na luxury brand. Umarap siya at ang kanyang mukha ay muling nagpakita ng kalmadong ngiti. Armando, I thought you were busy. Awas, sabi nito, lumalapit sa kanya. Sinilip nito ang monitor. Kaya now. Planning to shop again. A woman needs her rewards. Sagot ni Diwa. Ang boses ay malambing, lalo na kung ang asawa niya ay napakagaling. Nasiyahan si Armando sa sagot. Hinalikan siya nito sa noo. By whatever you want. I deserve it. Lumakad na ito palabas ng silid. Heading to bed. Don't. Still up too late. Nang marinig niyang sumara muli ang pinto, uni niya ng malalim si Diwa. Pinakiramdaman niya ang paligid. Bago muling pinindot ang hotkey, pumalik ang mga datos. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang paghahanap, isang notifikasyon ang lumitaw sa gilid ng kanyang screen. Isang encrypted email mula sa kanyang private investigator. Ang subject, Urgent, Makunawa. Pinuksan niya ito. Ang laman ay isang maikling mensahe. Ma'am, I looked into the new provided. Is connected to a recent incident. Si attached file. Nanginginig ang kamay na pinindot ni Diwa ang attachment. Isang police report ang bumungad sa kanya. At sa itaas nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng biktima at ang sanhi ng pagkamatay. Pangalan ng biktima, Lunas Villanita, Makunawa. Sanhi ng kamatayan, pagkalunod. Insidente, isinara bilang pagpapakamatay. Lumipas ang mga araw sa maliit na bahay sa tabi ng dagat.
Ang alat sa hangin ay unting nililinis ang amoy ng klorina sa kanyang alaala. Ang tunog ng mga alon ay dahang tinatabunan ang mga sigaw ni Lazaro sa kanyang isipan. Dito, kasama ni Yaya Malaya, nagsimulang maghilo ang mga sugat sa katawan ni Lunas. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso at kaluluwa, iyon ay ibang usapan. Isang umaga, pagkatapos maligo, tumayo siya sa harap ng isang luma at may kalawang na salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang mga pasananag, iiba na ang kulay sa kanyang liig at braso. Nakita niya ang guwang sa kanyang mga mata, isang bakanting espasyo kung saan dating nakatira ang pag-ibig at tiwala. Nakita niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Lazaro na sinasabing ito ang pinakagusto niya sa kanya. Isang nagngingit-ngit na galit ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang buhok na ito ay simbolo ng babaeng sunuran, ang babaeng hinayaan ng sariling maging manika. Kinuha niya ang gunting na ginagamit ni Yaya Malaya sa pananahi. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Lagutok. Isang nahulog sa sahig, na semento ang mga hibla ng kanyang nakaraan. Pinutol niya ito hanggang sa maabot ang kanyang balikat. Maikli, magulo, hindi perpekto. Ngunit sa wakas, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ito ay sa kanya. Hindi na ako tatakbo, Yaya. Sabi niya kay Yaya Malala ng hapong yon, habang naglalakad sila sa dalampasigan. Hindi sapat na buhay ako. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Alam ko, anak. At lalo siyang naging halimaw nitong mga uling buwan. Palagi niyang ipinagmamalaki ang mga malalaking kasosyo niya sa Maynila na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Simula noon, naging doble ang kasamaan niya. Para bang alam niyang walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lunas. Ang pagdurusa niya ay hindi lang pala gawa ng isang tao. May mga anino sa likod ni Lazaro at determinado siyang ilantad silang lahat. Habang nagliliyab ang galit sa puso ni Lunas, nanlalamig naman ang titig ni Diwa sa police report na nasa kanyang screen. Pagpapakamatay. Isang salitang napakalinis para sa isang krimeng napakarumi. Hindi siya naniniwala. Ang asawa ng kasosyo ni Armando sa isang hinalang korporasyon ay bigla na lang magpapakamatay matapos mailipat ang huling malaking halaga. Masyadong malinis, masyadong planado. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Armando na bibisita siya sa isang art gallery. Ngunit sa halip, ang kanyang sasakyan ay lumiko patungo sa isang pribadong sementeryo sa Timog. Dito nakalagakang sinasabing labi ni Lunas Villanilla. Baksyanawa. Walang engranding nicho. Isang simpleng lapida lamang na may pangalan niya. Walang petsa ng kapanganakan, 6 petsa lamang ng kamatayan. Tila isang taong gusto ng ibaon at kalimutan. May mga bulaklak na nalalanta na sa paanan nito, halatang inilagay para lamang masabing may alala. Nilapitan ni Diwa ang lapida at hinaplos ang malamig na marmol. May mali. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang strategis si Diwa. Aaralan niya ang bawat anggulo at sa larong ito, may mga piyesang nawawala. Uwi niya. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat, mariin niyang utos. Huwag kang tumingin sa mga papel. Gusto kong mahanap mo ang katawan.
Kausapin mo ang mga embalsamador, ang mga staff sa sementeryo. Finer. Ilang oras lamang ang lumipas, tumunog ang kanyang private phone. Diwa, sabi ng investigador sa kabilang linya, ang boses ay may halong pagtataka. May problema. Walang katawan. Ang sabi sa records na premet agad ang labi ayon sa utos ng asawa. Pero nang kausapin ko ang mga taga, punerarya, wala silang record ng cremation para kay Lunas Villanilda. Batyonawa. Bumigpit ang hawak ni Diwa sa teletono. Ano pa? Makam. Ang kasambahay nilang si Malaya Reyes, kilala bilang Yaya Malaya, ay nawawala rin simula noong gabi ng insidente. Iyon na ang huling piraso ng palaisipan. Hindi ito pagpapakamatay. Isa itong pagtatangkang pagpatay at ang biktima. Kasama ang iisang saksi ay naatakas. Pumalit si Diwa sa kanyang command center. Gamit ang kanyang walang limitasyong yaman at koneksyon, ipinasok niya ang pangalan ni Yaya Malaya sa kanyang sistema. Cross-reference siya ng mga financial record, mga kamag, anak, mga posibleng tagwan. Makalipas ang isang oras ang masusing paghahana, isang lokasyon ang lumitaw sa mapa, isang maliit na fishing village sa Batangas, kung saan may isang maliit na arian na nakapangalan sa isang pinsan ni Yaya Malaya. Hindi na siya aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng isa sa kanyang mga hindi gaanong mamahaling sasakyan, isang simpleng suli para hindi makatawag, pansin, at nagmanang isa sa kalaliman ng gabi. Narating niya ang liblib na baryo. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na bahay na may iisang ilaw na nagmumula sa bintana. Isang maliit na ninas ng asa sa gitna ng kadiliman. Ipinatay niya ang makina ng sasakyan at pinagmasdan ng bahay mula sa malayo. Nandito siya. Ang babaeng dapat ay patay na. Ang babaeng susi sa lahat. Tinitigan ni Diwa ang ilaw sa bintana at isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na magpapabago sa lahat. Sino ka nga ba, Lunas Villanilda? Ilang minuto ring nanatili si Diwa sa loob ng kanyang sasakyan. Pinagmamasdan ang bahay na tila isang mandaragit na aabang ng tamang sandali. Ito na yon. Isang maling galaw. At ang lahat ng pinaghirapan niyang plano ay maaaring gumuho. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at lumabas ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa mabuhanging daan patungo sa bahay ay may bigat. Ang hangin ng dagat ay malamig sa kanyang pisngi, isang paalala ng malamig na katotohanang dala niya. Kumatok siya sa pintong kahoy ng 3 beses, hindi masyadong malakas para maging agresibo, hindi rin masyadong mahina para magmukhang alanganin. Pumukas ang pinto, ngunit isang maliit na siwang lamang. Sumilip ang mukha ni Yaya Malaya, at ang kaninang aalala sa mga mata nito ay napalitan ng matinding pagbabantay at suspesa. Tiningnan siya nito, mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang mamahaling sapatos hanggang sa kanyang eleganteng kasuotan. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Tanong ng matanda. Ang boses ay matigas at ang kamay ay nakahawak sa gilid ng pinto. Handang isara ito anumang oras. Ang pangalan ko po ay Diwa. Mahinahong sagot niya, tinitiyak na ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang banta. At nandito po ako dahil kay Lunas. Sa pagbanggit ng pangalan, lalong sumama ang tingin ni Yaya Malaya. Patay na si Lunas. Umalis ka na.
Alam po nating pareho na hindi iyan totoo. Giit ni Diwa, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may diin. Alam kong buhay siya, at alam kong kailangan niya ng tulong. Nandito ako para tumulong. Alinlangan ng matanda. Nakita ni Diwa ang pagtatalo. Sa mga mata nito, ang takot laban sa posibleng pag-asa. Bago pa man makasagot si Yaya Malaya, isang boses ang narinig mula sa loob. Sino yan, Yaya? Ang boses ay mahina, ngunit may laman. Ito ang boses ng isang taong nasaktan, pero hindi sumuko. Lumabas si Lunas mula sa anino. Nakatayo sa likod ni Yaya Malaya. Ang kanyang buhok ay maikli na, at ang kanyang mga mata, kahit may bakas pa ng takot, ay nagliliyab sa pag-uusisa at pagdududa. Initigan niya si Diwa. Hindi kita kilala. Hindi pa sa ngayon, sabi ni Diwa. Pero ang mga asawa natin, magkakilala sila. Iyon ang mga salitang nagpabukas ng pinto. Pinapasok siya ni Yaya Malaya, ngunit hindi ito umalis sa pagitan nilang dalawa ni Lunas. Umupo sila sa isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakabibingi. Inilabas ni Diwa mula sa kanyang mamahaling bag ang isang folder at maingat na inilapag sa mesa. Pinuksan niya ito at inilatag ang mga dokumento isa, mga bank statement, pang-wire transfer confirmation, mga papeles ng isang korporasyong wala namang opisina. Hindi ko alam kung paano sisimulan, panimula ni Diwa, kaya hayaan na nating ang mga numero ang magsalita. Itinuro niya ang isang dokumento. Ito, ang Montero de Industries, ang kumpanya ng pamilya ko na pinapatakbo ng asawa kong si Armando Silang. At ito, sabi niya, itinuturo ang isa pang papel, ay ang Bakunawa Holdings na pag-aari ng asawa mo, si Lazaro Bakunawa. Nakatitig lamang si Luna sa mga dokumento. Ang mukha ay walang emosyon. Iginuhit ni Diwa ang kanyang daliri mula sa isang pangalan, patungo sa isa pa, tinutunton ang daloy ng pera. Sa loob ng 6 na buwan, sistematikong nililipat ni Armando ang pondo ng 6 kumpanya, papunta sa kumpanya ni Lazaro. Milyong piso. Lunas. Pera na dapat ay para sa mga empleyado, para sa mga proyekto. Ninanakaw niya at ginagamit niya ang asawang mo para itago ang pagnanakaw na yon. Sa wakas, nagsalita si Lunas, ang boses ay malamig na tila yelo. At anong kinalaman ko riyan? Problema mo yan sa asawa mo. Nagiging problema mo ito. Sagot ni Diwa, kinuha ang police report at inilapag sa ibabaw ng lahat. Dahil sa gabing sinubukan kang patayin ng asawa mo, iyon din ang gabing pumasok ang pinakamalaking halaga sa account niya. Tila isang kabayaran, isang bonus. Iglang iba ang anyo ni Lunas. Ang pagwawalang bahala ay napalitan ng aapoy na galit. Tila may isang piraso ng alaala na bumalik sa kanya. Ang partner niya, nanginginig na sabi ni Lunas. Lagi niyang sinasabi na may malaki siyang partner sa Maynila na dahil sa kanya, hindi siya magagalaw ni numan. Na kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya, kahit na pumatay. Nagkatinginan ng 2 babae. Sa sandaling iyon, lahat ng pagyayari sa pagitan nila ay gumuho. Wala nang mayaman o mahirap. Wala nang biktima ng pandaraya o biktima ng karahasan. Ang nakaupo sa mesang iyon ay 2 asawang pinagtaksilan, 2 babaeng ginamit at sinaktan ng mga lalaking minsan nilang minahal. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa mga mata ni Lunas mula sa pagdududa, naging pagkaunawa, at nauwi sa isang determinasyong sumasalamin
sa sarili niyang nararamdaman. Ito na ang pagkakataon. Hindi ko kayang pabagsakin si Armando ng isa nang hindi sinisira ang pangalan ng pamilya ko, amin ni Diwa. At hindi mo kayang labanan si Lazaro ng walang kapangyarihan at proteksyon. Pareho tayong dehado kung mag-isa. Pero kung magkasama tayo, uminga siya ng malalim at ibinigay ang kanyang alok. Tulungan mo ako at tutulungan kitang makuha ang hustisya. Isang mahabang katahimikan ng namayani. Tinitigan siya ni Lunas, sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, at pagkatapos, dahan itong tumango. Gagawin ko, sabi ni Lunas, ang boses ay matatag at puno ng lason. Pero may isang kondisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa at sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa hindi ang isang biktima, kundi ang isang manganggaso. Sa gabi ng alam ng pag-asabol ng kumpanya ninyo, ako mismo ang tatapos sa kanya. Asag. Iyon ang pakiramdam nila sa Robacunaw sa bawat paglagok niya ng kanyang mamahaling whiskey. Pasag, tulad ng salamin na binasag niya sa pader kagabi nang muli niyang maalala ang mukha ni Lunas bago ito tuluyang lumubog sa tubig. Dapat, sana, ay pakiramdam ng tagumpay. Dapat sana ay kapayaran. Ngunit sa halip, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang bumabalot sa kanya. Gabi, sa kanyang iisa sa napakalaking mansyon, naririnig niya ang mga bagay, ang mahinang kaluskos sa pasilyo, ang tila bulong na dala ng hangin, ang amoy ng pabango ni Lunas na bigla na lang lilitaw at mawawala. Nababaliw na ba siya? Pinati niya ito. At kita niya. Pero bakit pakiramdam niya ay mas buhay pa ito ngayon kaysa noong nasa tabi niya? Ang kanyang moto ay tila mas may kapangyarihan kaysa sa kanya noong nabubuhay pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isa sa kanyang mga tauhan. May balita na ba? Tanong niya, ang boses ay magaspang. Wala pa, boss, sagot ng lalaki sa kabilang linya. Malinis ang pagkawala, ang matandang katulong. Walang bakas. Hanapin ninyo. Sigaw niya at ibinato ang baso sa pader. Gusto kong mahanap ang matandang iyon. Buhay o patay ang matandang iyon, siya lang ang nakakita. Siya lang ang posibleng banta sa perpekto niyang krimen. Kailangan itong mawala. Sa kabilang banda, si Armando silang ay nasa alapaap. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang penthouse office, tanaw ang buong syudad na tila nasa kanyang paanan. Sa kanyang kamay ay isang kupitan ng tiyampag, ipinagdiriwang ang isa na namang matagumpay na kasunduan. Ang Monteverde Industries, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay umabot sa tugatog na hindi kailanman naabot ng matandang Monteverde. Pinatunayan niya sa lahat, lalo na sa panila ng kanyang asawa, na mas magaling siya, na hindi lang siya ang lalaking pinaasala ni Diwa. Siya ang haring nagpalago ng kanilang kaharian. Ang hindi alam ng lahat, ang paglagong ito ay dinidiligan ng maruming pera. Ang kanyang partnership kay Lazaro Robacunaw ay isang obra maestra ng pandaraya. Si Lazaro ang maruming kamay, ang tagapagtago ng pera, habang siya ang malinis na utak sa likod ng lahat. At malapit na ang kanilang huling hilit. Ang alam ng pag-asa charitable ay ang perpektong pagkakataon. Habang ang lahat ay abala sa pagpapanggap na tumutulong sa mahihirap, ililipat na niya ang pinakamalaking halalan ng pera palabas ng bansa. Pagkatapos noon, puputulin na niya ang koneksyon kay Lazaro at magiging isa
na siyang bilyonaryong walang bahid ng duni. Binyang kanyang telepono. Si Lazaro. Armando, sabi ng magaslaw na boses sa kabilang linya. Lazaro, I trust you're recalling with good news. Sagot ni Armando, may pahiwatig ng pagkainit. Nagkita sila kinabukasan sa isang eksklusibong golf course. Habang naglalakad sa luntiyang damuhan, ipinaliwanag ni Armando ang mga huling detalye ng plano. Sa gabi ng mall, kapag nagsimula na ang aksyon, iyon ang hudyat. Sabi ni Armando. Ang lahat ng pondo ay dadaan sa account ng Bakunawa Holdings at mula roon, diretso na sa ating offshore accounts. Malinis, walang bakas. Tumangmo si Lazaro, ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw, hindi sokus sa laro. Sigurado ka bang walang sabit ito? Ngunisi si Armando at pinalo ang bola ng golf. Ako ang gumawa ng plano. Lazaro, it's close. Tiningnan niya ito nang may uuyam. Huwag mong ipasa sa akin ang kaba mo. Narinig ko ang nangyari sa asawa mo, suicide. Really? You couldn't even control your own with it. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Lazaro. Wala kang alam, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang alam ko lang, kailangan mong ayusin ang sarili mo. Pagtatapos ni Armando. I can't have a paranoid partner. Get your act together. Tumalikod na si Armando. Iniwan si Lazaro na iisa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lazaro. Isang text message mula sa isa pa niyang tauhan na pinabantayan niya sa probinsya. Boss, may nakakita raw sa isang babaeng kamukha ni Maang Lunas sa palengke, malapit sa Batangas, kasama ang isang matandang babae. Nanigas si Lazaro. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Hindi mo to. Hindi paranoia. Totoo. Pumalik siya sa clubhouse, kung saan naghihintay si Armando. Ang mukha niya ay kalmado na, ngunit ang kanyang mga mata ay may nakakakilabot na ningning. May problema ba? Tanong ni Armando, nakataas ang kilay. Pumiling si Lazaro at pilit nang ngumiti. Wala iyon. Pagsisinungaling niya. Isang multo lang. Ngunit sa kanyang isipan, isang plano ang nabubuo na hindi niya sasabihin kay Armando. Ito ay sa kanya lamang. Pupuntahan niya ang babaeng iyon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakabangon. Titingnan niya ito sa mata habang unti itong nawawalan ng hininga. At sa gabi ng ball, dadalo siya, hindi lang para sa pera, kundi para siguraduhin ang multo ng kanyang asawa ay tuluyan ng mananahimik. Iniwan nila ang bahay sa tabi ng dagat. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isinakay sila ni Diwa sa isang itim na van na may tinted na mga bintana. Ang kanilang bagong kanlungan ay isang modernong kondominium ngunit sa puso ng lungsod. Isang lugar na aari ng isa sa mga korporasyon ni Diwa na hindi nakakabit sa kanyang pangalan. Dito, malayo sa mga mapanuring mata, nagsimula ang pagbabagong anyo ni Lunas. Ang mga unang araw ay mahirap. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas, ang bawat katok sa pinto, ay nagpapadala ng isang alon ng takot sa kanyang sistema. Ngunit si Diwa ay matiyaga. Hindi niya ito minadali. Sa halip, binigyan niya si Lunas ng mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya, kapayapaan, pagpipilian, at respeto.
hindi ka bilanggo. Lunas, sabi ni Diwa, isang hapon habang iniaabo sa kanya ang isang tablet. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lazaro, sa kanyang mga negosyo, sa mga kasosyo niya. Pag-aralan mo, alamin mo kung saan siya mahina. Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Ikaw ang pinakamalakas nating sandata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lunas na ang kanyang kalaman tungkol sa lalaking sumira sa kanya ay hindi isang sumpa, kundi isang kapangyarihan. Sinimulan niyang basahin ang bawat dokumento. Kabisado niya ang bawat galaw ni Lazaro, ang bawat kumpas ng kamay, ang bawat pagbabago sa tono ng boses. Alam niya kung kailan ito nagsisinungaling, kung kailan ito mayabang, at kung kailan ito natatakot. Ngunit hindi lang ang kanyang isip ang hinasa ni Diwa. Tumating ang isang pangkat ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Diwa. Isang stilist ang ayos ng kanyang buhok at nagturo sa kanya kung paano mag-makeup. Hindi para magtago, kundi para bigyang diin ang kanyang lakas. Isang public speaking coach ang nagsanay sa kanya kung paano magsalita ng may awtoridad. Kung paano ganitin ang kanyang boses para makuha ang atensyon ng lahat. Ang boses mo ay nanginginig pa rin. Puna ng coach sa isang sesyon. Dahil natatakot pa rin ako, amin ni Lunas. Umiling yang coach. Hindi. Nanginginig iyan dahil sa galit na matagal mong kininkin. Hayaan mong lumabas. Iamnitin mo iyan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pisikal na pagsasanay. Dinala siya ni Diwa sa isang private gym. Kailangan mong muling pagkatiwalaan ang sarili mong katawan, sabi ni Diwa. Kailangan mong malaman na kaya ka nitong ipagtanggol. Isang eksena ang hindi malilimutan ni Lunas habang naglalakad siya sa isang pares ng napakataas na stiletto, heels bilang paghahanda para sa ball. Natapilok siya at napasalampak sa sahig. Ang sakit ng kanyang bukong ay wala kumpara sa sakit ng kahihiyang naramdaman niya. Igla, bumalik ang lahat, ang pakiramdam ng pagiging mahina, inutil, at tawa. Nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa frustrasyon. Hindi ko kaya to, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sino bang niloloko ko? Isa lang akong, hindi niya matapos ang sasabihin. Inayaan siya ni Diwa na umiyak. Pagkatapos, lumuhod ito sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, inawakan nito ang kanyang kamay at tinulungang tumayo. Tumayo ka, Lunas, mahinahon, ngunit may diin na sabi ni Diwa. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa plano, kundi para sa sarili mo, tumayo ka. Tumingin si Lunas sa mga mata ni Diwa at nakita niya roon hindi ang awa, kundi ang paggalang. Umina siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at dahan-dahang tumayo. Isinuot niyang muli ang sapatos. Sa pagkakataong ito, lumakad siya ng diretso. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa nauna. Isang gabi, ilang araw bago ang alam ng pag-asabol, pumasok si Diwa sa silid ni Lunas. May dalang isang mahabang damit na nakabalot sa isang garment bag. Isuot mo, sabi niya. Pagbukas ni Lunas, isang napakagandang pulang bestida ang bumungad sa kanya. Ang kulay nito ay kasinbigat ng dugo at kasinsigla ng apoy. Nang isuot niya ito at humarap sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya. Isang babaeng matatag, isang babaeng may tapang sa mga mata, isang babaeng handa na. Perpekto,
Bulong ni Diwa mula sa kanyang likuran. Nagkatinginan sila sa pamamagitan ng salamin. Dalawang reyna sa kanilang sariling mga kaharian, naghahanda para sa iisang digmaan. Pinagmasdan nila ang kanilang plano sa huling pagkakataon na nakalatag sa mesa. Bawat detalye ay plansado. Bawat posibleng problema ay may solusyon. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lunas. Hindi ito isang ngiti ng kaligayahan, kundi isang ngiti ng katiyakan, ang ngiti ng isang anghel na naghihintay na ibigay ang kanyang pinal na hatol. Ngunit ang panatag na sandaling iyon ay biglang binasag ng pag-ping ng telepono ni Yaya Malaya sa kabilang silid. Kinuma ito ng matanda at ang mukha niya ay biglang namutla. Pumasok siya sa silid. Kung nasaan sila, Lunas at Diwa, ang telepono ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Si Pinsan, nauutal na sabi ni Yaya Malaya. Tumawag mula sa probinsya. May mga lalaking nagtatanong, panong daw doon? Naghahanap sa atin. May ipinapakitang litrato. Litrato mo, Lunas. Nagkatinginan si Diwa at Lunas. Ang ngiti ay nawala sa kanilang mga labi. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lamang isang anino. Natunpon na sila ni Lazaro. Ang balitang dala ni Yaya Malaya ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang sikir na kuta. Sa isang iglap, ang kumpiyansa na mainat nilang binuo ay napalitan ng makapal na tensyon na halos mahiwa sa hangin. Ano? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Lunas. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Paano niya nalaman? Hindi sumagot si Diwa. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Mas mabilis pa sa isang supercomputer. Pinoproseso ang bawat impormasyon, bawat posibilidad, bawat panganib. Ang kondo na ito ay ligtas, ngunit hindi impenetrable. Kung natunto ni Lazaro ang probinsya, ilang oras o araw na lang ay matutunto na rin niya ang Maynila. Ang kanilang bentahe, ang pagiging isang multo ni Lunas, ay malapit nang mawala. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang always lost moment. Kailangan nating umalis, sabi ni Yaya Malaya. Hinahawakan ang braso ni Lunas na para bang kaya niya itong protektahan sa sarili niyang katawan. Kailangan nating magtago ulit. Hindi, mariing sabi ni Lunas. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahang napapalitan ng pamilyar na apoy ng galit. Hindi na ako magtatago. Bukas na ang laban. Hindi ko ito paatrasan. Ama si Lunas, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng bagyo. Ang kanyang unang reaksyon ay tapos na. Ngayon, ang strategist na ang kumikilos. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Hindi tayo atras. Pabaguhin lang natin ang plano. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumipa sa keyboard. Nagbubukas ng mga secure na linya ng komunikasyon, nagpapadala ng mga encrypt na mensahe. May backup location ako. Paliwanag niya habang kape. Isang hotel suite na nakarehistro sa ilalim ng isa sa aking mga corporate accounts. Doon kayo magpapalipas ng gabi. Ang security team ko na ang magbabantay sa inyo. Walang makakalapit. Tumingin sa kanya si Lunas. Paano ka? Ako. Tumingin si Diwang mula sa screen at ngumiti, isang ngiting mapanganib at puno ng determinasyon. Uuwi ako. Kailangan kong siguraduhin na ang atensyon ni Armando ay nasa akin lamang. Kailangan kong gampanan
ang papel ko bilang kanyang mapagmahal na asawa sa huling pagkakataon. Sa loob ng 10 minuto, ang lahat ay nakaayos na. Isang itim na van na walang plaka ang naghihintay na sa basement parking. Bago sila umalis, hinawakan ni Diwa ang mga kamay ni Lunas. "Makinig ka," sabi niya, tinitigan ito ng diretso sa mata. "Ano man ang mangyari, stick to the new plan. Huwag kang mag-alinlangan. Magtiwala ka sa akin." Tumango si Lunas. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa tiwalang ibinibigay ni Diwa. "Magtiwala ka rin sa akin." Nang makaalis na sila Lunas at Yaya Malaya, huminga ng malalim si Diwa. Pinakiramdaman niya ang katahimikan ng kondo. Ngayon, siya na lang. Kinuha niya ang kanyang gamit at nagmaneho pa uwi sa kanilang gintong hawla. Pagdating niya, naroon na si Armando sa sala. Aantay. May isang baso na nang-alak sa kanyang kamay at ang kanyang muka ay hindi mabasa. "You relate," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. "Saan ka galing?" "Sa spa, mahal," sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay malambing at walang bahid ng kasinungalingan. Lumapit siya at hinalikan ito sa pisngi. "Naghahanda para sa malaking araw mo bukas." Tinitigan siya ni Armando. Ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw niya. "Parang may tinatago ka sa akin, mahal," sabi nito. Ang boses ay mababa at tila ng aakusa. Sa loob ni Diwa, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ngunit sa labas, siya ang larawan ng kapanatagan. Kinaplos niya ang mukha ng asawa. "Ang tanging sikreto ko lang," bulong niya, "ay kung gaano ako kasabik na makita kang maningning bukas sa entablado." Mumiti siya, isang ngiting kasing lamig at kasing talim ng yelo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Lazaro at ang kanyang mga tauhan ay sa pilitang pinasok ang kondo unit na inukuban ni Lunas. Kanina lamang. Nadatnan nila itong walang tao. Nagsisigaw sa galit si Lazaro. Hinahadis ang mga muebles. Ang kanyang pagkabigo ay nagiging isang mapanganib na puot. Habang nagwawala, napansin ng kanyang mga mata ang isang bagay na kumikinang sa sahig, malapit sa kinatatayuan ng salamin. Pinulot niya ito. Isang hikaw. Isang maliit na hikaw na may perlas. Ang hikaw na ibinigay niya kay Lunas noong unang anibersaryo nila. Naiwan nito. Isang bakas. Isang pagkakamali. Pinisil niya ang hikaw sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang dulo nito sa kanyang balat. Naramdaman niya ang sakit at ito'y nagbigay sa kanya ng isang nakakakilabot na kalinawan. Hindi na siya maghahanap sa dilim. Alam na niya kung saan ito pupunta. Ang babaeng iyon sa kanyang bagong lakas ng loob ay hindi magtatago. Pupunta ito kung saan alam niyang masasaktan siya ng husto. Pupunta ito kung nasaan siya. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Mahahanap ita, bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng lason at pangako. Kahit sa impyerno, mahahanap kita. Bukas ng gabi, sa alam ng pag-asabol, doon magtatapos ang lahat. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel ay isang dagat ng kapangyarihan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mga bulungan tungkol sa politika at negosyo. Lahat ng taong importante sa lipunan ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang danit. Ang kanilang mga ngiti ay kasing kinang ng mga brilyanteng suot nila. Sa gitna ng lahat, si Diwa Monteverde
sa kanyang itim na sequin gown, ay ang perpektong larawan ng isang host, umabati sa mga bisita, nakikipagtawanan, at tinitiyak na ang lahat ay naaayon sa plano. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang nangungusap, ang kanyang isip ay isang makinang tumatakbo, binabantayan ng bawat sulok, bawat dalaw. Nakita niya si Armando, ang kanyang asawa, na napapalibutan ng mga miyembro ng board at mga mamamahayag. Siya ang hari ng gabing iyon, ang bituin, at ginagampanan niya ang papel ng buong husay. Maya pa, nakita niya itong papalapit sa bar, at doon, naghihintay ang isang anino, si Lazaro Bacunawa, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ngunit hindi maitago ng tela ang kabanisan sa kanyang anyo. Nagtama ang kanilang mga mata sa kabilang dako ng silid. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Diwo. Ngumiti lamang si Lazaro sa kanya. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Alam niya. Alam ni Lazaro na may alam siya. Ngunit huli na ang lahat. Umpo ka ng dalawang lalaki, si Armando at Lazaro. Nagtaas sila ng kanilang mga kopita. Mula sa kanyang kinatatayuan, nabasa ni Diwa ang sinabi ni Armando sa mga labi nito, "To our new beginning." Sa tagumpay, ngumiti si Diwa sa sarili. Isang napakaikling bagong simula. Dumating ang oras para sa pangunahing bahagi ng programa. Ipinakilala ng si Armando silang bilang ang taong nagdala sa Monteverde Industries sa bagong taas. Umakyat si Armando sa entablado, naliligo sa palakpakan at sa mga flash ng kamera. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at karisma. Nagsalita siya tungkol sa pag-asa, ang tema ng kanilang pagtitipon. Ngunit habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Diwa ay hindi nakatuon sa kanya, kundi kay Lazaro. Nakita niyang hindi ito mapakali. Ang mga mata nito ay patuloy na gumagala sa buong bulwagan. Naghahanap. Inahanap nito si Lunas. Pagkatapos ng talumpati ni Armando, oras na para sa isa pang mahalagang mensahe mula sa butihing may bahay ng CEO, ang tagapangulo ng Charity. Oras na niya. Umakyat si Diwa sa entablado, sa gitna ng magalang na palakpakan. Nginitian niya ang lahat, isang ngiting matamis, ngunit may kakaibang bigat. Lumapit siya sa podyum, ngunit hindi siya nagsalita kaagad. Inayaan niyang tumahimik ang lahat. Inayaan niyang ang lahat ng patensyon ay mapunta sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimulan niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalinaw sa buong silid. Ngayong gabi, ang tema natin ay alam ng pag-asa. Ngunit sa halip na isang talumpati, gusto ko kayang mahaginan ng isang kwento. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Maging si Armando ay nagtaka. Hindi ito ang napag-usapan nila. Noong unang panahon, pagpapatuloy ni Diwa, ang kanyang mga mata ay nakatuon ngayon kina Armando at Lazaro sa isang malayong kaharian. May isang sakim na lo. Matalino ang lobo. Inamit niya ang kanyang talino para makuha ang tiwala ng lahat hanggang sa siya na ang namuno sa buong kagubatan. Nagsimulang iba ang ekspresyon sa mukha ni Armando. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-aalala. Ngunit ang lobo ay may isang sikreto, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay dahang nagiging mas matalas. May kasabot siyang isang ahas, isang makamandag na bakunawa. Ang ahas ang kanyang tagalinis. Ang ahas ang pumapatay at nagtatago ng lahat
ng kanyang dumi habang ang lobo ay nagpapakasasa sa papuri. Ang ahas naman ay nagpapakasasa sa dugo. Ang buong bulwagan ay natahimik. Alam ng lahat na hindi na ito isang simpleng kwento. Si Lazaro ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Tumingin si Diwa sa kanila, ang kanyang mga mata ay parang apoy. Akala ng lobo at ng ahas, sila na ang maghahari magpakailanman. Ang hindi nila alam, ang reyna ng kaharian, ang tunay na tagapagmana, ay tahimik lang na nagmamasid. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsalita ng may buong awtoridad. At ngayong gabi, ang reyna ay narito upang singilin ang mga buwis. Sa isang hudyat niya, ang malaking lead screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng mga larawan ng mga batang tinutulungan ng kanilang charity, ay biglang naging itin. Pagkatapos, isang lobo ang lumitaw, ang opisyal na selyo ng Monteverde Industries. Bilang tunay na may ari at tagapangulo ng korporasyong ito, deklara ni Diwa, ang kanyang boses ay dumadagundong. Gulat, akot, at pagkalito ang gumuhit sa mukha ni Armando. Ngulit bago pa man siya makapag-react, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat, ang dahang pagbukas ng malalaking pinto sa likuran ng bulwagan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. At mula sa liwanag ng pasilyo, isang figura ang dahang humakbang papasok, isang babae na nakasuot ng isang alab na pulang bestida. Ang multo. Bawat hakbang ay isang panalo. Iyon ang tanging nasa isip ni Lunas habang tinatahak niya ang pasilyo sa pagitan ng mga mesang puno ng mga nagulat na muka. Ang bawat flash ng kamera ay hindi na nakasisilaw. Ang bawat bulungan ay hindi na nakabibingi. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho, at ang tanging nakikita at naririnig niya ay ang lalaking nakatayo sa tabi ng entablado. Ang kanyang berdugo. Si Lazaro Bacunawa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito sa slow motion. Una, pagkalito. Sino ang babaeng ito na may ganitong lakas ng loob? Pagkatapos, pagkilala, ang paglaki ng kanyang mga mata, ang bahagyang awang ng kanyang bibig. At sa huli, ang purong hindi makapaniwalang takot. Ang multo niya ay nagbalik, at ito ay totoo. Gawa sa laman at dugo. Ang mahabang paglakad mula sa pinto hanggang sa entablado ay parang isang paglalakbay pabalik sa panahon. Bawat hakbang ay isang pagbawi sa mga araw na siya ay umiiyak sa sahig. Bawat hakbang ay isang pagpuna sa mga luhang isa niyang pinahid. Bawat hakbang ay isang akyat mula sa ilalim ng malamig na tubig. Habang naglalakad siya, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang isang senyas mula kay Diwa, isang bahagyang tango lamang. Agad, ang mga security guard na kanina lang ay nakatayo sa gilid ay nagsimulang maglakad ng may tiyak na layunin, papunta kay Armando Silang. What is the meaning of this? Narinig niyang sigaw ni Armando, sinusubukang manlaban. Ngunit bago pa man siya makagawa ng eksena, sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng mga miyembro ng board of directors na nakaupo sa harap. Isang email mula sa tunay na tagapangulo. Isang email na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Armando, kumpleto sa mga bank statement at mga pirmadong dokumento. Ngunit ang atensyon ni Lunas ay nanatili kay Lazaro. Nang marating niya ang paanan ng entablado, umakyat siya ng dahan, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya.
Nakita niya itong umatras ng isang hakbang na parabang nakakita ng tunay na multo. Inaabot ni Diwa ang mikropono sa kanya. Malamig ang metal sa kanyang kamay, ngunit ang init ng kanyang dugo ay nangingibabaw. Umarap siya sa daan, daang taong nakatingin sa kanya at nagsalita. Ang pangalan ko ay Lunas Villanueva. Baknawa, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng pangingig. Ayon sa mga ulat, ako ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglunod, halos 1 buwan na ang nakalitas. Isang malakas na agas, asa ng kumalat sa buong bulwagan. Pero narito ako ngayon, pagpapatuloy niya, upang sabihin sa inyo ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga taon ng aabuso, ang mga pasa, ang mga banta, at ang gabing iyon, ang gabing itinulak siya ni Lazaro sa pool at diniinan ang kanyang ulo hanggang sa mawalan siya ng hininga. Habang nagsasalita siya, ang malaking screen sa likod niya ay nagsimulang magpakita ng mga larawan ng kanyang mga pasa na nakuha ni Yaya Malaya, mga medical report. Pagkatapos, isang audio recording ang umalingaw ang boses ni Lazaro mula sa isang aaway nila na lihim na ni record ni Lunas noon. Wala kang kwenta, sigaw ng boses ni Lazaro sa recording. Kaya kung gawin ang kahit anong gusto ko sa'yo, papatayin kita at walang makakaalam, ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Ibinaling ni Lunas ang kanyang tingin mula sa mga manonood at itinuon itong muli kay Lazaro na ngayon ay napapaligiran na rin ng mga siklir. Hindi ka nagtagumpay, Lazaro, sabi ni Lunas, ang kanyang boses ay mababa, ngunit tumatagos sa buto. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nitong puno ng pagkabigo at galit at sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Hindi ako ang multo mo. Ako ang katapusan mo. Sa hudyan na yon, bumukas ang mga pinto sa gilid ng bulwagan at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kaguluhan ay sumiklab. Ngunit sa gitna ng lahat, ang 2 babae sa entablado ay nanatiling kalmado. Pinusasan si Armando. You will pay for this, sigaw niya habang kinakalagkad. Pinusasan si Lazaro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin kay Lunas. Hindi pa tayo tapos, ngunit tapos na. Napanood ni Lunas habang ang 2 lalaking minsang naging mga hari ng kanilang mundo ay kilalagkad palabas na parang mga ordinaryong kriminal. Nang mawala na sila at ang ingay ay unting humupa, ang lakas na bumuhay kay Lunas sa buong gabing iyon ay tila biglang nawala. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya manghina, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang likod. Si Diwa. Nakatayo silang 2 sa entablado, sa gitna ng naguguluhang mga tao at flash na mga kamera. Tumingin sila sa isa't isa. Walang salitang namutawi, hindi na kailangan. Sa mga mata nila, naroon na ang lahat, ang sakit, ang pakikibaka, ang tagumpay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lunas. Hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng paglaya. Hinawakan ni Diwa ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Magkasama sila, sa wakas, malaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay at gulo ng alab ng asabol ay napalitan ng tahimik at seryosong kapaligiran ng korte. Magkatabing nakaupo sina Lunas at Diwa sa harapang bangko. Kasama si Yaya Malaya sa kanilang tabi. Sa kabilang panig, sa upuan ng mga akusado, ay sina Armando, Silang at Lazaro Bacunawa. Wala na ang kayabangan sa mukha ni Armando, ang natira
ay isang maputlang maskara ng pagtato. Wala na ang kabangisan sa mga mata ni Lazaro. Ang naroon ay isang walang lamang galit na nakatuon sa kawalan. Sila ay mga haring bumagsak, mga aninong nilamon ng liwanag. Tumayo ang hukom, ang kanyang boses ay kumalinaw sa silid, bawat salita ay parang isang pagpako sa kanilang mga kabaong. For the case of large-scale fraud, economic sabotage and qualified theft, this court finds you, Mr. Armando Silang, guilty beyond reasonable doubt. For the crimes of attempted murder, birth threats, and physical abuse, this court finds you, Mr. Lazaro Bacunao, guilty beyond reasonable doubt. Pumatak ng malalim na hininga si Lunas nang marinig niya ang hatol, reclusion perpetua. Habang buhay, na pagkabilanggo. Ang pagbagsak ng martilyo ng hukom ay hindi lang isang tunog. Ito ang tunog ng kanyang mga kadinang tuluyang nalagot. Ito ang tunog ng katarungan. Sa sumunod na mga linggo, ipinakita ni Diwa kung sino ang tunay na reyna. Sa unang board meeting niya, bilang opisyal at kinikilalang tagapangulo, hinarap niya ang mga miyembro ng board na dati ibulag sa mga ginagawa ni Armando. Ang kanyang presensya ay hindi mainay, ngunit may bigat. May rusbanas this company for his greed, direkta niyang sinabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas. That era is over. Starting today, Mondeber Industries will be a symbol not of fracas profit, but of integrity and progress. We will rebuild. We will be transparent at uunahin natin ang kapakanan ng ating mga empleyado. Hindi ang bulsa ng ihilan. May mga tumutol, mga luma at konserbatibong miyembro. Ngulit isa niya silang sinagot, hindi ng emosyon, kundi ng datos, lohika, at isang malinaw na bisyon para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng pulong, ang buong silid ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Nagsimula na ang paglilinis sa Monteverde Industries. Habang si Diwa ay naglilinis ng isang korporasyon, si Lunas naman ay naglilinis ng mga kaluluwa. Gamit ang malaking halaga na iginawad sa kanya ng Korte bilang danyos at sa tulong ng pondo mula sa bagong Monteverde Foundation na itinatag ni Diwa, itinayo niya ang isang maliit na gusali sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Sa harapan, may isang simpleng karatula. Bahay Lunas, isang ligtas na kanlungan para sa mga babae at batang biktima ng karahasan. Hindi siya ang direktora. Isa lamang siyang kasama. Isang hapon, nakaupo siya sa hardin kasama ang isang bagong dating na babae na ang mga mata ay puno pa rin ng takot at ang mga pasa sa braso ay sariwa pa. Akala ko dito na magtatapos ang buhay ko, bulong ng babae, naninginig ang boses. Akala ko wala na akong pag-asa. Hindi nagsalita si Lunas. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Naramdaman ko na rin yan, mahinang sabi niya. Ang pakiramdam na nasa ilalim ka na ng tubig at wala ng hangin. Pero alam mo anong natutunan ko? Tumingin sa kanya, ang babae, ang mga mata ay puno ng luha. Natutunan kong ang pinakamalakas na sigaw pala ay ang desisyong huminga ulit. At nandito kami para tulungan kang huminga. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Isang maliit na sinag ng bagong umaga. Isang madaling araw, ilang buwan pa ang lumipas, nagkita sina Lunas at Diwa. Hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang boardroom. Nagkita sila sa dalampasigan ng Batangas, sa mismong lugar kung saan unang nagtago si Lunas. Magkatabi silang nakaupo sa buhangin.
nakatanaw sa dagat na tahimik, hinihintay ang pagsikat ng araw. Walang nagsasalita. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na nangangailangan ng maraming salita. Ito ay isang pagkakaibigang isinulat sa mga luha, pinatibay ng iisang laban, at pinagbuklod ng tagumpay. Habang ang unang sinag ng araw ay dahang nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan, nagsalita si Diwa, ang boses ay halos pabulong. Nagsimula ang lahat sa tubig. Tumingin si Lunas sa kanya at ngumiti. Isang ngiting buo, payapa at puno ng pasasalamat. Hinayaan niyang haplusin ng malamig na hangin ng kanyang mukha. At ngayon, sagot niya, sa tabi ng tubig, nagsisimula tayong muli. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala na sa likod ng bawat pagtitiis at katahimikan ay may nakatagong lakas na aabang lamang ng tamang sandali upang lumabas. Ipinakita nito na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulog ang paglimot, kundi ang paggamit sa mga sugat ng nakaraan upang maging mas matatag sa hinaharap. At higit sa lahat, ipinakita nito na kapag ang mga babae ay nagtulungan, walang halimaw na hindi kayang pabagsakin at walang hostisyang hindi kayang makamtan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Lunas at Diwa. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang naging kapalaran at anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng iyan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.